Tinitingnan ng 11th floor test examiner na si Hypnos ang listahan ng mga partisipante. Napakalaking araw ng skill gap sa pagitan ng dalawang koponan. Matagal-tagal rin daw siyang masasabon dahil hindi patas ang ginawa niyang paghati sa mga partisipante sa gaganaping pagsubok. Ano raw kaya ang nagawa ni Yuan para pag-initan siya ng mga nakatataas sa kanya? Napakaliwanag pa naman daw sana ng hinaharap nito. Inutos nga raw sa kanya mula sa Olympus na kailangan niyang mabura sa mundo si Yuan, basta raw magawa niya ito ay mabibigyan siya ng maayos na reward. Ngumiti si Hypnos at naisip na masaya niya raw gagawin ang utos na ito. Sumakay si Hypnos sa kanyang napakalaking kulay puting toro na may kulay gintong mga sungay. Oras na raw para magpunta siya sa pangyayarihan ng pagsubok. Nagtaka si Hypnos kung sino ang nagpadala ng mensahe sa kanya kahit na malapit na silang magsimula. Nagulat siya nang makita niya na nanggaling ang mensaheng ito kay Lady Hera, isa sa mga asawa ni Zeus. Mangyayari ang pagsubok sa napakahabang kagubatan ng Dark Forest Ilailom. Lahat ng mga sasaling partisipante ay naroroon na sa kagubatang ito. Napakaraming partisipante ng Team A ang umatras sa kanilang pagsubok. Tanging 51 players na lang ang natira sa Team A kabilang na si Kim Yuan. At nasa eksaktong 200 naman ang mga players ng Team B. Habang pinagmamasdan ang mga partisipante ng kanyang koponan ay naisip ni Yuan na medyo marami pang araw ang hindi umatras. Hiniling niyang araw na sana ay kaunti lang ang masawi sa pagsubok na ito, lalo na't halata niya naman daw na isa itong patibong para sa kanya. Napatingin si Yuan sa taong nagsalita sa kanilang harapan. Kinuha ni Hypnos ang atensyon ng lahat at nagpakilala ito kung sino siya. Sinabi niya na siya raw si Hypnos ang test examiner ng ika-11 palapag. Napakarami raw partisipante ang umatras sa Team A, kaso hindi niya na raw pwedeng baguhin ang mga miyembro ng bawat koponan. Itinaas ni Hypnos ang kamay nito at sinabing hindi na raw siya magpapaligoy-ligoy pa. Ipapaliwanag niya raw ito ng mabilis at nang makapag-umpisa na sila agad sa pagsubok. Ang tema raw ng pagsubok ay Capture the Flag. Hinawakan ni Hypnos ang dalawang flag sa kanyang kamay at sinabing napakadali raw ng rules nito. Kapag daw nakakuha sila ng flag ay magsasama ito at mapapalagay sa isang flag ang bilang kung ilan na ang hawak nila. Sinabi ni Hypnos na siguro raw ay naguguluhan ang mga ito kung saan sila kukuha ng mga flag. Ang lugar daw na kinatatayuan nila ay isang espesyal na kagubatan na ginawa ng administrator para sa pagsubok, matagal ng panahon ang lumilipas. Ang malawak daw na kagubatang ito ay puno ng hindi mabilang na mga halimaw na may iba't ibang level. Nakakalat daw ang mga flag malapit sa mga halimaw na ito. Maaari raw itong makita sa daan, sa ilalim ng bangin, sa taas ng puno, o kahit sa loob mismo ng katawan ng isang halimaw. Sinabi ng test examiner na si Hypnos na wala raw ideya ang mga ito kung gaano siya nahirapan sa paglalagay ng mga flag doon. Sinabi niya rin na ang kailangan daw gawin ng mga partisipante ay mangolekta ng napakaraming flag hanggang sa makakaya nila. Ngumiti ito at sinabing ang koponan daw na may maraming flag sa pagtatapos ng pagsubok ang siyang mananalo. Dinagdag niya rin na baka raw sabihin ng mga ito na collect the flag dapat ito at hindi capture the flag. Maaari raw silang manguha ng flag ng kalaban na team upang dumagdag sa bilang ng hawak nilang flag. Hindi na raw mahalaga kung ano ang paraan ng mga ito. Maaari raw silang magnakaw, manakot, o kahit pumatay. Basta makuha raw nila sa kahit na anong paraan ay wala raw silang magiging problema. Sinabi na rin ni Hypnos ang pinakahuling bahagi ng pagsubok. Ang pagsubok raw na ito ay mayroong king o hari, bawat team daw ay may naka-random na mapipili bilang isang king, at ang mga flag daw na mahahawakan ng king ay madodoble ang contribution points. Huwag daw ang mga itong mag-alala dahil hindi raw ito parang chess. Hindi raw madi-disqualified ang lahat ng mga ito kapag natalo ang kanilang king. Yun nga lang daw ay malaki pa rin ang kalamangan kapag malakas ang napili na king sa kanilang koponan. Kaya napaka-importante raw ng swerte sa pagsubok na ito. Naisip naman ni Yuan na kasinungalingan lang ang sinasabi nito. Sa rules daw na ito ay sigurado siya na ang pinakamahinang kasama niya sa kanyang team ang siyang mapipili bilang king. Nag-activate ng skill ang test examiner na si Hypnos at sinabing mag-uumpisa na raw ang pagsubok.
Nagkaroon ng bilog na teleportation magic array sa paanan ng magkalabang team upang dalhin sila sa lugar na kanilang pagsisimulan. Kasunod noon ay dumating ang mensahe na ang ika-11 palapag na pagsubok na Capture the Flag ay magsisimula na. Maaari raw nilang kuhanin ang flag ng kalaban gamit ang anumang paraan. Ang team na may mas maraming flag pagkatapos ng 24 na oras ang siyang mananalo. Ang contribution points ay nakabase sa bilang ng mga flag na makukuha ng bawat partisipante. Kapag ibinigay nila sa king ang kanilang flag ay makakatanggap sila ng dobleng contribution points. Pero kapag nanakaw ang mga flag na hawak ng king ay maglalaho rin ang kanilang mga contribution points. Kasalukuyang flag total ng bawat team, parehas 0. Nagulat ang isang lalaki nang bigla na lang siyang nagkaroon ng kulay gintong aura sa kanyang paligid. Nagtataka at hindi makapaniwala ang duwag na si Halimon na siya ang mapipili bilang king ng kanilang kupunan. Ano na raw kaya ang gagawin niya ngayon? Paano raw sila magsisimula sa pagsubok na ito? Hindi na malaman ni Halimon kung ano na ang gagawin niya. Naisip naman ni Yuan na inasahan niya na ito. Nakakapagtaka nga raw kung bakit nakarating ng 11th floor ang isang mahinang player na gaya ni Halimon. Hinabol ni Halimon ang paalis na si Yuan at tinanong kung saan ito papunta. Dapat daw ay pinoprotektahan nito ang king ng kanilang team. Tinanong naman ni Yuan kung ganoon ba raw ang paraan nito ng pagsasabi ng paghingi ng tulong. Sinabi ni Yuan na paalis daw siya upang maghanap ng mga flag. Kung ayaw raw mamatay ni Halimon ay manatili na lang daw ito doon. Huwag daw itong mag-alala dahil hindi pa naman daw agad siya susugurin ng Team B dahil magkalayo ang kanilang mga kampo. Ini-activate ni Yuan ang kanyang Cinder Eyes, ito na raw ang oras para kumilos siya. Sa Team B naman ay pinagmamasdan ni Nam Gonghon ang mga miyembro ng kanilang kupunan. Sinabi ng isang lalaki na parang freebie na raw sa kanila ang pagsubok na ito dahil sa dami nila kumpara sa Team A. Sinabi naman ng isang lalaki na simulan na raw nila agad ito upang mabilis silang matapos at makapagsaya. Naisip naman ni Nam Gonghon na naiintindihan niya raw na hindi ang mga ito kinakabahan dahil halos 4 na beses ang dami nila kumpara sa dami ng kabilang kupunan. Pero nasobrahan daw ang mga ito sa kumpiyansa at ibinababa na ang kanilang mga gwardya. Nadismaya si Nam Gonghon sa mga nakikita niyang ito. May bigla namang tumawag kay Nam Gonghon at tinanong kung kinakabahan ba raw ito. Tinanong naman ito ni Nam Gonghon kung tama ba raw ang pagkakaalam niya na Roel ang pangalan nito. Sumagot naman si Roel na masaya raw siya dahil alam ni Nam Gonghon kung ano ang pangalan niya. Nagtaka si Hon nang bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan sa kanyang katawan. Naisip niya na ginagamitan siya ng healing at buffing skill ng babaeng ito. Hindi na nga raw nakakapagtaka na binansagan nitong Angel. Ang mga abilidad daw na gamit nito ay hindi pangkaraniwan maging sa mga kakaunting bilang ng mga support players. Sinabi ni Roel na wag raw kabahan si Nam Gonghon. Totoo naman nga raw na may napakalaki silang lamang sa kabilang kupunan lalo na sa lakas kaya ganoon na lang ang mga ito kung mag-relax. Nagtanong si Hon kay Roel kung hindi ba raw ito nagtataka. Sa sinabi raw ng test examiner na random ang pagpili ng bawat team ay napakalaki raw ng lamang ng kanilang team kumpara sa kabila. Napatanong naman si Roel na baka raw nagkataon lang ito. Sinabi naman ni Hon na sa lugar daw na pinagmulan niya ay may kasabihan na wala raw nagkataon lang sa mundo ng malalakas. Napaisip naman si Roel sa sinabi ni Hon. Tinanong ni Roel si Hon kung sino raw ang king ng kanilang team. Wala raw nakakakilala dito kaya malamang daw ay isa lang itong average player. Sinabi naman ni Hon na hindi na raw importante kung sino ang kanilang king. Naisip ni Hon na dahil nga raw nabanggit ni Roel ang king ay naalala niya na may player na nagliwanag ng ginto sa pagsisimula ng kanilang pagsubok. Pero may kakaiba raw dito, hindi nga raw siya yung tipo na nakakalimot agad ng itsura ng isang tao dahil matalas daw ang kanyang memorya. Pero sa pagkakataong ito ay hindi niya raw matandaan ang mukha nito. Ano nga raw kaya ang itsura ng taong ito? Hindi lumayo si Halimon at nananatili lang sa kanilang kampo. Pinapanood lang nito ang pagtaas ng mga flag ng bawat team. Napalingon siya sa mga pag-uusap ng mga partisipante na naghanap ng mga flag. Sinabi ng isang lalaki na nakaipon rin daw sila ng kahit na kaunti.
may posibilidad pa rin daw na mahigitan nila ang score ng king ng kabilang team. Naisip naman ni Halimon na tama raw ang mga ito, may tao raw sila na may kakayahang ipanalo ang kanilang koponan. Malamang nga raw ay si Yuan ang nakahanap ng karamihan sa kanilang 59 flags. Noong binisita niya nga raw ito nung isang araw ay mukhang wala raw itong balak makipag-cooperate, pero ngayong siya raw ang king ng kanilang team ay hindi raw ito mananalo sa Team B kapag hindi siya nito pinrotektahan. Lumakad nga raw ngayon si Yuan ng mag-isa, pero sa sinabi raw nito sa kanya na manatili lang siya doon ay sigurado raw siya na babalik ito. Sinabi ng isang lalaki na napakahirap daw maghanap dahil sa sobrang laki ng kagubatang ito. Magpapahinga na sana ang mga miyembro ng Team A nang bigla silang nakaramdam ng kalaban. Tinanong nila kung sino ang mga ito, sinabi naman ng isang lalaki na nagtatago sa damuhan na nebisto na raw sila. Sinabi niya naman daw kasi na magdahan-dahan ang mga ito sa paglalakad. Nakatanggap ng notification ang Team A na naroon na raw ang mga kalaban. Kailangan daw nilang protektahan ang kani-kanilang flag sa ambush ng mga ito. Sinabi ng isang lalaki na masama raw ang pakiramdam niya dahil nasa Team A si Kim Yuan, pero ano naman daw ang magagawa nito nang wala itong king. May mataas nga raw sila na makukuhang contribution points kapag natalo na nila ang king ng kabilang koponan. Inilabas naman ng mga miyembro ng Team A ang kanilang mga sandata at sinabing wag raw silang matakot dahil 10 naman daw sila laban sa 11. May sinasabi pa ang kalbong lalaki ngunit hindi niya na ito natapos. Napugutan na siya ng ulo sa ginawang pag-atake ng lalaki na may suot na mask. Natakot naman si Halimon sa kanyang nasaksihan. Nagtanong ang nakamask na lalaki kung 10 ba raw sila. Humarap ito kina Halimon at sinabing, ngayon ay 9 na lang. Nagtakbuhan ang ibang katim ni Halimon matapos makita ang pugot na katawan ng dati nilang kasamahan. Tumawa naman ang mga sumugod na kalaban at sinabing saan daw ng mga ito pinaplanong pumunta. Habang nagtatakbuhan ang iba nilang mga katim ay hinila naman si Halimon ng isa niyang kaibigan upang tumakas. Ngunit hindi pa nakakalayo ang dalawa ay inabutan na sila ng isang kalaban. Hiniwan ng isang lalaki ang katawan ng kaibigan ni Halimon at sinabing nakaharang daw ito, kanya raw ang ulo ng king ng koponan na ito. Napaupo si Halimon matapos matumba. Inihanda na agad ng isang lalaki ang sandata nito upang atakihin at patayin na si Halimon. Wala namang nagawa si Halimon dahil wala siyang kakayahan na labanan nito. Napapikit na lang ito at hinintay ang oras ng kanyang katapusan. Nang bigla namang dumating ang bida nating si Kim Yuan at hinati sa dalawa ang lalaking pasugod kay Halimon. Sinermonan ni Yuan si Halimon na nasabihan na niya raw ito na wag nang lalayo. Bakit ba raw lagi na lang hindi nakikinig ang mga tao sa kanya? Mangiyak-ngiyak namang napangiti si Halimon dahil sa pagkakaligtas sa kanya. Humiyaw ito ng napakalakas at ihiniyaw ang pangalan ni Yuan. Hinayaan naman ito ni Yuan at nagmasid kung ilan pa ang natitirang kalaban. Kinabahan naman ang mga sumugod matapos marinig ang pangalan ni Yuan. Sinabi ng isang lalaki na mukhang totoong araw na si Yuan ito dahil namatay lang ang kasama nilang si Kale sa pamamagitan lang ng isang atake nito. Humiyaw ang isang lalaki at sinabing umatras daw muna silang lahat. Hinabol naman ni Yuan ang mga tumatakbong ito. Sa bilis ni Yuan ay agad niyang naabutan ang dalawang lalaki at inatake niya parehas ang mga ito sa kanilang dibdib. Naglakas naman ng loob ang nakamask na lalaki at sinabing mga duwag daw ang mga ito. Mas marami raw sila kumpara kay Yuan. Tumalon ito na may hawak na dagger sa kanyang magkabilang kamay at sinabing kailangan niya lang naman daw patayin si Yuan. Sa bilis ng paggalaw ni Yuan ay bago pa tuluyang makalapit ang nakamask na lalaki ay inatake na niya agad ito sa gitna. Nahati ng pahalang ang buong katawan ng pangahas na nakamask na lalaki. Kumalat ang dugo sa paligid mula sa naghiwalay na nahating katawan ng namatay na lalaki. Lubos na natakot ang isang lalaki na malapit kay Yuan at hindi niya na malaman kung ano ang kanyang gagawin. Nagkulay pula ang mga mata ni Yuan at nakahanda na ulit umatake. Aatakihin na niya sana ang isang lalaki nang bigla itong nagsalita at sinabing sandali lang daw. Nagmakaawa ito kay Yuan at sinabing patawarin daw siya nito. Iniaalok niya rin ang dalawa niyang flag kay Yuan. Ibibigay niya raw ang lahat ng ito basta patakasin lang siya ni Yuan.
Tinanggap naman ni Yuan ang 2 flag nito at nakatanggap din siya ng 20 contribution points. Sinamantala naman ito ng iba at nag-atrasan papalayo kay Yuan. Napansin naman ito ni Yuan, tinanong niya ang mga ito kung ano naman daw ang balak nilang gawin. Ibibigay rin daw ba ng mga ito ang lahat ng flag na meron sila o ipagpapatuloy pa nila ang pakikipaglaban sa kanya? Kinilabutan naman ang mga ito matapos marinig ang sinabi ni Yuan na pakikipaglaban sa kanya. Napatanong na lang ang mga ito kung ilan daw ang kailangan nilang ibigay. Isa-isa ng mga itong ibinigay kay Yuan ang mga hawak nilang flag. Nasiyahan naman si Yuan matapos makaipon ng 8 flag sa nangyaring ito. Naisip naman ni Halimon na mabuti raw at kakampi niya si Yuan. Humihingi rin siya ng pasensya sa kanyang isipan dahil sa pagtingin niya ng masama noon kay Yuan at sa pagkainis niya noon dito. Sinabi ni Yuan na tapos na ang first half ng larong ito. Sumang-ayon naman si Halimon sa sinabi ni Yuan kahit na naisip niya na halos 4 na oras pa lang naman daw ang lumilipas simula nang magsimula sila. Nagtanong si Yuan kung nasaan na raw ang iba pa nilang mga katim. Sumagot naman si Halimon na naghiwa-hiwalay raw ang mga ito sa paghahanap ng mga flag. Sinabi ni Yuan na matalino raw ang naging desisyon ng mga ito, basta raw wag lang silang maagawan sa daan. Nagulat naman si Halimon nang makita na 27 flag na ang naipon ni Yuan. Napatanong siya kung paano ito nakahanap ng ganoon karami kahit na mag-isa lang ito. Sumagot naman si Yuan ang kakaunti pa lang daw ito. 64 pa nga lang daw ang flag ng kanilang team, sa dami raw ng nakuha niya ngayon dapat ay nasa 67 na ito. Mukhang nagumpisa na nga raw ang capture portion ng pagsubok na ito. Sinabihan ni Yuan si Halimon na makinig daw ito ng maayos. Marami na raw ang nakaipon ng mga flag, mag-uumpisa na raw ang mga itong mag-isip na mas madaling manguha ng flag sa isang player ng kabilang team kaysa sa makipaglaban sa isang halimaw. Sinabi rin ni Yuan na madaragdagan pa ang mga players na naghahanap sa king ng bawat kupunan. Napatanong naman si Halimon kung siya raw ba, tinanong naman ni Yuan si Halimon kung may kilala pa ba raw ito na ibang king ng kanilang team. Sinabi ni Yuan na simula raw ngayon ay kailangang dumikit sa kanya ni Halimon sa loob ng 20 metro. Kahit nga raw siya ay mahihirapang manalo kapag nawalan siya ng king. Tinanong ni Yuan kung tama ba raw ang alam niya na Halimon ang pangalan nito. Sumagot naman si Halimon ng oo. Sinabi ulit ni Yuan na dumikit lang daw ito sa kanya, wag daw itong lalayo sa kanya ng 20 metro. Sinabi ni Yuan na mag-uumpisa na raw ngayon ang totoong laro. Nagtanong si Nam Gong-hun kung tama ba raw ang intindi niya na ibinigay ng mga ito ang kanilang mga flag para lang makatakas. Sumagot naman ang nakapulang lalaki na kaya raw ganito ang reaksyon ng mga ito ay dahil hindi nila alam kung ano ang kakayahan ni Yuan. Kinuwento niya rin na namatay si Kale at Max gamit lang ang isa nitong pag-atake. Sinabi naman ng isang lalaki na hindi rin daw makikita ng mga ito ang espada ni Yuan dahil sa sobrang bilis nito. Pati raw mga mata ni Yuan ay parang sa isang multo, nakakakilabot nga raw ito. Naisip naman ni Nam Gong-hun na kabaliwan daw ito. Karamihan nga raw sa team ay mga skilled player, pero nagtakbuhan pa rin daw ang mga ito kahit na nasa 10 sila at mag-isa lang si Kim Yuan. Sinabi ng isang lalaki na matatalo pa rin daw sila kahit na umatake sila ng isang grupo. Sinabi naman ng isang lalaki na nasa 10 nga raw sila, pero balewala raw ito sa lakas ni Yuan. Nagtanong naman si Roel kung nagkita nga raw ba si Yuan at ang king ng kanilang team. Kung ganoon nga raw, malamang daw ay pinuprotektahan nito ngayon ang kanilang king. Ipinag-utos ni Roel sa kanyang mga kasamahan na tawagan daw ng mga ito ang lahat. Tawagin daw ng mga ito sina Salimov, Kaichel, at ang lahat ng mga skilled players. Napatanong naman si Nam Gong-hun kung binabalak ba raw ni Roel na gamitin ang ganoong strategy. Sumagot naman si Roel nang kaunti na lang daw ang natitirang oras. Hindi raw sila pwedeng tumakbo na lang palagi. Natalo nga raw ang ilan sa kanilang mga ka-team pero puno pa rin naman daw ng mga skilled players ang team na ito. Sinabi rin ni Roel na naroon rin daw silang dalawa ni Nam Gong-hun na lalong nagpapalakas sa kanilang team. Nag-activate ng heal at buff si Roel at ginamit ito sa kanyang mga ka-team. Tinanong ni Roel si Nam Gong-hun kung may naiisip ba raw ito na mas magandang ideya.
Nakaramdam naman ng paglakas ng kanilang katawan ang mga players na ginamitan ni Roel ng kanyang mga support skill. Walang narinig na sagot si Roel kay Nam Gong-hoon kaya sinabi nito na gagawin na niya raw ang plano niya. Ngumiti si Roel at nagtanong kung handa na raw ba ang mga ito na hulihin sina Yuan at ang king ng team nito. 12 oras na ang lumilipas simula nang magsimula ang pagsubok. Nagpatuloy naman si Yuan ang pag-iipon ng flag at pangunguha sa mga nakakasalubong nilang players ng kabilang koponan. Naisip naman ni Halimon na imbis raw na tawagin itong team battle. Mas bagay raw na tawagin itong 200 player laban sa isang halimaw na nagngangalang Kim Yuan. Sa patuloy na paghahanap ni Yuan ay umabot na ng 100 ang naipon niyang flag. Ang 100 flag nga raw na ito ay may katumbas na 1,000 points. Nakaipon pa rin daw siya ng ilan pero hindi pa raw ito ang oras para ibigay niya sa king ang lahat ng mga ito. Tingin niya raw ay hindi naman magkakaproblema dahil siya naman daw mismo ang nagpoprotekta kay Halimon. Pero kapag daw nanakaw ang flag na hawak nito o kaya raw namatay ito ay malalagay raw siya sa mahirap na sitwasyon. Ibibigay niya nga lang daw sa king ang kanyang flag kapag malapit nang magtapos ang pagsubok. Sinabi ni Halimon na nag-uumpisa na raw matakot ang mga players ng kabilang koponan kapag nakikita si Yuan. Hindi niya raw alam kung impluwensya ba raw ito ng takot o nararamdaman lang nila na wala rin silang magagawa. Napaisip naman si Yuan sa sinabi ni Halimon, simula nga raw kanina ay ibinibigay na agad ng mga players ng kabilang team ang kanilang mga flag pagkakita pa lang nila sa kanya. Kilala ba raw siya ng mga ito o may iba pang dahilan? Nagtanong si Yuan kung nakipagpalitan na ba raw kaya ang mga ito ng impormasyon. Nagtaka naman si Halimon kung ano ang ibig sabihin ni Yuan. Sinabi ni Yuan na tingin niya raw ay naibahagi na ng mga players na nakasalubong nila na magkasama silang dalawa na lumalakad. Bilang mga magkakateam, malamang daw ay nagpalitan na ang mga ito ng kanilang mga player kit number. Kaya nagkaroon na raw ang mga ito ng kasunduan na ibigay na lang sa kanya ang hawak na flag ng mga ito. Nagtanong si Halimon kung bakit naman daw kaya ito gagawin ng kabilang team. Hindi raw sila mananalo kapag pinagpatuloy nila ang pagbibigay ng flag kay Yuan. Sinabi naman ni Yuan na malamang daw ay may pinaplano ang mga ito. Namula ang mga mata ni Yuan at nakaramdam ito ng papalapit na atake. Kahit napakabilis ay nagawang masalo ni Yuan ang ibinatong palaso bago pa ito tumama sa ulo ni Halimon. Nagtaka naman si Halimon nang may bigla na lang sumulpot na palaso malapit sa kanyang kaliwang mata. Napahiyaw at natumba ito sa sobrang takot, halos muntika na naman daw siyang mamatay sa sandaling iyon. Nung kumalma na ito ay napatanong ito kung ano raw ang nangyari. Naisip naman ni Yuan na kaya raw pala iniiwasan ng mga itong makipaglaban sa kanya ay para maiwasan na malagasan sila ng kakampi at para magawa ang kanilang pinaplano. Habang namumula ang mga mata ay naisip ni Yuan na ang formation na ito ay napakatagal ng panahon na ginagamit sa martial realm. Para raw silang nabihag sa isang patibong na walang matatakasan. Tinatawag daw ang strategy na ito na Heaven and Earth Net.